Ang Blackman family, si Geraldine at si Josh, nagkahiwalay na daw. Isa rin po ba kayo sa mga nanunood or avid fan ng mag-asawang ito, ng pamilyang ito? Kasi napapanood ko po ito at hindi ko maiwasang gumawa ng vlog or topic tungkol dito. Pagkat tulad nila ay isa rin akong mapagmahal sa pamilya, isa akong nanay at may mga anak akong mahal na mahal ko at mahal na mahal ako at alam ko kung gaano kaimportante na maging buo ang pamilya. Normal naman talaga po na yung pagiging masayang pamilya ay hindi rin nawawalan ng mga challenges or pagsubok. Hindi kasi sa lahat ng oras ay masaya, 'di ba? Kasi pag ang pamilya laging masaya, ibig sabihin hindi sila nakakaranas ng mga ng pag-grow, yung growth about relationship and family. Kasi malalaman lang po natin na nag-grow tayo if we are able to overcome all the challenges and issues in the family. Kasi diyan po makikita yung pagmamahalan, diyan makikita yung pagpapatawaran, diyan makikita yung pagpapakumbaba, at kung paano natin pahalagahan ang ating pamilya. Kaya nalulungkot ako na ganito ang nangyari sa kanila at sana nga po ay isa lang itong prank. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi, magandang araw, anumang oras niyo po itong napapanood. God be with you all, and I appreciate yung panunood niyo po at pagsuporta sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasuporta, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. Kasi dito po sa channel natin ay matitiyak ninyo na lahat po dito ay katotohanan. Kasi nagsishare lamang po ako base sa mga napapanood o nakikita at nagre-reaction lang po ako. Ano po? And nagsishare din po ako ng ibang mga bagay or topic na alam kong kailangan nating malaman, kailangan kong ma-share sa inyo, kahit na mga bagay na hindi lang sa news, kundi mga bagay na tungkol sa pamilya, ano po, relationship, love, and most especially about how to have relationship, about having relationship with the Lord. Kasi kailangan po natin sa buhay yon. Pag wala si Lord, mahirapan tayo. Ang mga desisyon natin, ang pag-iisip natin ay laging clouded at nakasunod lagi tayo sa kung ano ang gusto ng mundo at hindi sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya importante po na rooted tayo sa Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi tayo perpekto at walang sino mang perpekto. Pero pag nakatayo tayo at nakasentro ang buhay natin sa Panginoon, ang mga pagkakamali natin ay agad-agad nating nalalaman at ito'y ating naitatama sa pamamagitan ng banal na espiritu na nagkukonvict sa ating mga puso. Ano po? So, ayan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share. And going back sa ating topic, di ba nakikita niyo itong pamilya, tingnan niyo po yung mga larawan nila, no? Larawan sila ng masayang pamilya. And talaga namang masaya sila. And tulad ng sinabi ko sa intro ko, na talagang dumarating sa punto na ang pamilya ay mayroong mga hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan kasi magkakaiba yung pananaw natin yan, yung personality natin, magkakaiba. Kahit pa anak natin yan, kahit pa kapatid natin yan, magkakaiba po talaga ang personality natin. Kaya hindi maiiwasang hindi magka-clash. Ano po? Pero naaayos yan kapag marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali, kapag marunong tayong umunawa at marunong tayong magdahan-dahan at magpreno ba, lalo na sa mga desisyon at pananalita. Ako, aminado ko na minsan, kasi sobra akong plain and simple Hindi ako yung paligoy-ligoy. Kaya minsan, nakakapagsabi ako sa mga anak ko ng diretsohan na minsan, syempre, hindi nila nagugustuhan dahil ayoko nga sa mga hindi tamang gawain. And natutuwa ako kasi mga anak ko mababait sila. At sa pamilya namin, syempre, tulad ng sinabi ko rin kanina, may mga challenges din kami. Pero hindi namin hinahayaan matapos ang isang araw na hindi namin nare-resolve yon. Pagkat sa tahanan, hindi maganda pag mayroong mga hindi pagkakaunawaan. Hindi rin maganda pag nagpapataasan ng pride. Ako bilang isang magulang, bilang isang ina,
Pag alam kong nagkakamali ako, nabibigla ako, kasi siyempre, hindi naman ako perpekto, di ba? May sarili rin akong emotion, may sarili din akong moment na hindi ako talagang in control ng mga emotion at pangyayari sa buhay, di ba? So nabibigla din ako. But since God is with us and I know God is with me, nakukonvict ako. So naiko-correct ko yung sarili ko at naihihingi ko ng pasensya sa mga anak ko at kilala nila ako. And likewise, pag mga anak ko nagkakamali, they know how to say sorry and not just saying sorry, yung gawa mismo. And importante kasi sa pamilya na malapit at open kayo sa isa't isa. So, ini-encourage ko ang mga viewers ko na to have, open communication sa mga anak and open sa mga naiisip or kung ano yung nararamdaman para hindi kayo nagtataguan. Kasi mahirap yun, di ba? Mayroon ka na palang dinaramdam, mayroon ka na palang hindi magandang naiisip o nasaktan ka, hindi mo sasabihin, hindi malalaman ng miyembro ng pamilya, di ba? So, it is very important to give your side, di ba? Hindi maganda na nagre-rebelde ang mga anak sa magulang pagkat yan ay isang malaking kasalanan. Hindi perpekto ang magulang, nagkakamali din. Pero importante na panatilihin natin ang respeto at pagmamahalan sa pamilya. Ano po? So going back to Josh and Evangeline, Geraldine rather, no? I really pray and hope na magkabati na sila kasi kawawa naman yung dalawang anak nila, di ba? Kailan lang Valentine's Day, okay pa sila. And then all of a sudden, yesterday or the last day, announce si Geraldine na wala na sila. So, biglaan, di ba, yung paghihiwalay nila. Dapat hindi lang kina Geraldine, I just pray na somehow makarating to sa kanya. Dapat hindi niya agad dinaan sa social media. Para sa mga ibang nagkakaproblema din sa pamilya, hindi maganda na idinadaan agad sa social media. Famous man kayo or hindi famous, vlogger man kayo o hindi vlogger. Dahil uso ng social media ngayon, sa Facebook, Instagram, TikTok, kung ano-ano pa, na-voice out natin yung mga damdamin natin. Pero dapat, ang hidwaang pampamilya, sinisikreto muna yan. Give time to cool down, give time to resolve your differences muna. Kasi pag ipinost nyo agad, especially kung nakapagsabi kayo ng di magaganda, sa partner nyo, sa pamilya nyo, sa anak nyo, sa nanay nyo. And then, hindi mo na mababawi yun Marami nang nakapakinig, marami nang nakapanood. So, eventually, dahil family kayo, magbabati kayo, no? So, yun kasi talagang dapat Pag nagbati na kayo, yung nagawa mo na pagpo-post niyan, magbubumirang yan sa'yo kasi magmumukha kang Tanji magmumukha kang BOBO kasi hindi mo pinoprotektahan ang dignidad ng pamilya mo. Inuna mo yung sarili mong damdamin. In fairness naman, and good thing about Geraldine kasi hindi niya siniraan si Josh. Good things ang mga pinagsasabi niya tungkol sa asawa niya. But hindi sila maghihiwalay kung walang nangyaring talagang matindi, di ba? So, ibig sabihin, pareha silang may mali. It takes two to tango. Sa pagsasayaw, di ba? Cha-cha, tango. Hindi pwedeng isa lang ang gumagalaw o nagkakamali. When I say it takes two to tango, hindi mangyayari ang sayaw na yun kung hindi kayong dalawa ang involved, di ba? So, I think it's the pride na nag-take place dito sa kanila. It's the pride that takes place. Kaya, nagkabanggaan sila. Hindi muna sila nag-cool down para give it like
a week, a month, to cool down, hindi na dapat ina-announce yun no? Kasi, kawawa naman yung mga bata, hindi magbabalikan kayo, marami nang nakasaksi, di ba? Marami nang, lalo na yung mga, hindi lahat ng netizen ay nakakaintindi. Ang daming mga magbabash dyan na hindi rin nakakaintindi, especially yung hindi rooted sa Panginoon. Especially yung puro sariling damdamin na at isip ang pinaiiral at makamundong isipan, no? Pag-iisip at sistema. Yung mga mapapride ba na ayaw magpakumbaba, gusto sila lagi ang tama. Yung mga ganon. So, ang pinakang point ko po dito ay pahalagahan natin ang ating pamilya. Pagkat mahirap ang walang pamilya. Ang pamilya, dito tayo humuhugot ng lakas, dito tayo nagpapakita ng pagmamahal, dito natin na-share kung ano ang meron tayo at dito tayo nag-grow as a family. Kasi mahirap mag-isa ayaw mo ng family mo, pero gusto mong magkaroon ng boyfriend or girlfriend o mag-asawa, so eventually, you will form a family. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng mag-isa lang sa buhay, sa mundo. Mangangailangan ka at mangangailangan ka ng ibang tao, whether biological relatives, blood family, or pinagsamang family na hindi blood related, kasi hindi lang naman blood relation ang pinag-usapan sa family. So it is really very important to protect and care for our family. Kasi ito ang nagbibigay ng pundasyon ng ating pagkatao. At dito natin na-exercise yung ating pagkatao, di ba? Yung emotion natin, yung isip natin. At dito tayo nakakakuha ng care and pag-care. Nakakakuha tayo, give and take, di ba? Dito tayo nag-care at dito tayo nakakakuha ng care sa family. Napaka-importante po ng family. Just like the government, we are family. Yung government, kung hindi magkasundo-sundo ang mga tauhan, di ba? Ang mga members, ay nahihirapan ang namumuno. Kasi we are family as a country. So, importante na sumusunod tayo sa authority. Ano po? Nabanggit ko lang kasi we're talking about family. So, protektahan po natin ang ating pamilya, matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong magpatawaran, at matuto tayong isaalang-alang yung mga pinagsamaan, pagmamahal at damdamin ng tao. Kasi normal pong magkamali, normal na minsan wala ka sa mood, normal na nabibigla ka. Ang importante, natututo kang magpatawad at natututo kang tumanggap ng pagkakamali. Ganun po yan. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe and like and share na rin po para dumami tayo. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you so much. God bless you all. Protect your family. I love you all. Bye-bye for now.